Kasama pa rin po natin, totoong purpose niya talaga ang maghain ng petisyon parate sa Korte Suprema. At his own expense po yan mga kapatid. Election lawyer, Attorney Romulo Macalintal. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyong dalawa at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Oo. Attorney, ito nga po, pinagtibay na ng Supreme Court itong legalidad po ng batas na nagpo-postpone po sa ating barangay at sangguniang kabataan elections mula December 1, 2025 patungo po sa November 2026. Una po muna, ano ang reaksyon ninyo dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema? Siyempre medyo nalungkot tayo dahil sa hindi natin inaasahan na babalik na rin ng Korte Suprema ang kanilang dating desisyon na ang mga postponement ng election ay dapat ay merong mabigat na kadahilanan. Kasi yung una kong petition noon na kinwestiyon ko rin ang postponement ng barangay election noong 2023, kinatigan ako ng ating Korte Suprema at sinabing unconstitutional yung ginagawa ng Kongreso na magpo-postpone ng walang dahilan. Kakapagtaka, biglang-bigla dito sa decision nila ngayon, wala namang dahilan na sinabi kung bakit pinuspon yung December 2025 barangay election. Pero sinabi nila ay po pwede daw i-postpone yun. Kasi hindi naman daw postponement kundi rescheduling lang daw yun. Ang tataka ko, ano naman pagkakaiba kaya ng rescheduling at saka ng postponement? Ay pareho lang yun. Kaya hindi ako nagtaka na mayroong 5 justices na kinukontra yung nasabing desisyon ng majority. Kaya ako'y natutuwa sapagkat may mga justices na naniwala doon sa aking paninindigan. Oo, may nabanggit po kayo, 2023, meron na kayong inihain. Kapareho po ba ito noon or may pagkakaiba kung bakit naging ganito ang desisyon ngayon ng Supreme Court? Well, halos pareho lang yun dahil sa yung 2023 kasi noon, binalak nila na i-postpone yung naka-schedule na barangay election noon. Pero sinabi ng Korte Suprema, hindi po pwede basta-basta lang pinopostpone yan ng walang dahilan. Kaya nga yung Republic Act 19935 noon na nagpo-postpone noong 2022 barangay election, yun ay declared unconstitutional. At dito, nakakapagtaka, sinasabi ng Korte Suprema ngayon, yun daw nangyari noon ay hindi pwedeng i-apply ngayon kasi daw ito ay setting a new term of office. Nagseset lang daw ng new term of office. Para bang binaliwala nila yung postponement. Ano ang nangyari doon sa postponement? Kung nagset ka ng bagong term of office, ay bakit naman maapektuhan yung naka-schedule na barangay election ngayon? Sinasabi nga kasi daw magiging 4-year na ang term ng mga barangay officials, kaya pinuspone nila itong December 2025 election. Na mangyayari niyan, parang 5 taon na mauupo yung mga makakalal sa November 2026 election. At kung yung mga incumbent pa, ay 5 taon plus 4, ay halos 9 na taon silang nakaupo sa kanilang mga posisyon na yan. To the expense of the electorate who were denied the right to vote. Oo. First time po ba ito na ganito yung naging petisyon at ito po ang naging desisyon ng Korte Suprema? At posible po ba itong sundan o mga susunod pa? Kumbaga, delikado po ba ito? Kaya delikado yung ginawang yan ng ating Korte Suprema kasi ang mangyayari niyan, sinasabi nila, ay pwede naman niyang ma-postpone kasi nag-set ng bagong term. Instead of 3 years, ginawa ng 4 years. Kaya pwede nang i-postpone yun. Paano sabi ko ngayon? Kung 2026, for 4 years yan, this 2030. Bago matapos ang 2030, magbago na naman ang batas, ang Kongreso. At sabihin na, ay tika muna, gawin na lamang natin 6 years ang term nila. Oo. Kaya i-postpone na natin ang November 2030 election. Huwag na tayo magkaroon ng 2030 at gagawin na lang natin yung 4 year ay 6 years. So ipopostpone na naman yung 2030 election. Ito, hindi ko maintindihan itong ating Korte Suprema. Ano nangyari? Bakit ganoon? Unanimous decision yun. Yung naging decision na yun noong 2023. Doon sa Macalintal versus Comelec. Tataka ko bakit nangyari yun. Where have all the justices gone? Sabi nga. Ano So, po anong ulit? balak niya? Oo. Ano daw pong balak ninyo dito nga sa naging desisyon na ito? Hindi naman siya unanimous. Well, ang problema ngayon, wala pa yung desisyon
hindi pa nilalabas. Yan kasi ang problema ngayon sa Korte Suprema, magsasabi sila na may botohan na sila. Yun, hindi pa nilalabas. So, bago ilabas yan, minsan, inaabot ng 3 months. May mga kaso kaming ganyan. Kung abutin pa ng isang buwan man lang yan, di tapos na yung, December 2025. Naging moot and academic na yan. Sana naman ilabas agad ang ating Korte Suprema. Pagka may desisyon, ilabas agad ang desisyon. Tataka kasi ako, alam mo, marami na ng ganyan, na marami mga desisyon ng Korte Suprema, magsasabi sila na ganitong voting, pero ang decision matagal pa bago ilabas. Bakit ganun? Nung panahon namin noon, nung typewriter pa lang ang ginagarit, pag naglabas ng decision ng isang korte, yung araw din yun, lalabas ang copy ng decision. Kung kailan pa naging modern tayo, naging high-tech, saka pa matagal bago ilabas ang mga decision. Kaya, yun ang problema ko ngayon. Paano ko magpapile ng motion for reconsideration? Tama. Wala pa sa akin ang desisyon. Ayun lang. So, sorry po sa mga kagalang-galang na mga maestrado. Ito hong sinasabi ni Attorney Makalintal, talaga ho namang may basis, no? Parang wala ka ng chance, no? Attorney, to question. Oo. Wala ka ng chance na humingi ng reconsideration kasi patatapos na yung magiging moot and academic na. Opo. Magiging moot and academic na yun. Ano, ha? Opo. Actually, kaya nga ang COMELEC ngayon, panay na patay ang preparation. They are preparing for the November 2026 election. Sana nakakapagtakatin, parang hindi rin pinag-aralan talaga. Kasi yung November 2026 na sinasabi, November 2, All Souls Day, araw ng mga kaluluwa. Saan ka naman nakakita nagkakaroon ng eleksyon ng araw ng kaluluwa? Lahat ay nagdadasala doon sa mga libingan. So, na maging ang mga opisyal ng COMELEC, I am sure gusto nila na they respect the dead on that particular day. Pagkatapos magkakaroon tayo ng halalan, All Souls Day, holiday yan. Ewan ko lamang kung bakit yan ganyan ang ginawa. Unanimous ako doon sa dating decision, sa last petition ko na 15-0 declared unconstitutional yung postponement kasi wala daw dahilan. Dito walang sinabing dahilan ang Supreme Court. Ang sinasabi lang nila, may kapangyarihan daw na baguhin ang term of office. Wala daw, hindi daw postponement ang tawag doon. Rescheduling lang daw yun. Oo nga, binanggit po nila yan Puntahan ko po yan sinasabi nyo kasi tatlo yung sinasabi nila. Una, sabi po nila, may kapangyarihan yung Kongreso na gawin ito sa term ng mga barangay officials natin. Pangalawa, sinasabi din po nila na hindi naman nalabag yung karapatan ng mga botante. Dito po paki-explain kasi hindi ko to masyadong maintindihan. Sabi nila, wala naman daw naging favoritism kasi hindi daw binibigyan ng pabor itong barangay officials because it's under the Constitution nga na pwede daw ma-extend yung term nila ng Kongreso. Paano po ba yun? No, pero with due respect to the Supreme Court, Sino ponente, Attorney? Sino ponente? Si Justice Lopez. Okay, go ahead, sir. Apo. With all due respect kanyo. Pag sinabi lang walang nilabag, paano hindi malalabag ang karapatan? Dapat boboto ako sa December 2025. Hindi ito itutuloy. Hindi ba nilalabag ang aking karapatan? Hindi ba nilalabag ang karapatan ni Ted? Ni Chacha? Diba? Hindi ba nilabag? Kasi bumoto kami. Isa pa, yung mga kabataan, yung magiging 24 ngayon, sa next year, hindi na sila po pwedeng tumakbo. Hindi ba nilabag ang karapatan nila na sila ay pwedeng tumakbo ngayon? Hindi ba sila nilabag ang karapatan nila na sila ay hindi makakaboto ngayon ng ating mga kabataan na magiging 24 na? So, paano nangyari na parang hindi ito pinansin ng Supreme Court? Na noong una silang lahat, ay tama si Makalintal, unconstitutional talaga ang postponement kung walang dahilan. Dito walang dahilan na sinabi. Ang sabi lang may power ang Kongreso to set the term. Given yun Sabi ko, Your Honor, given po yan, may power sila. Pero hindi nila pwedeng i-extend, hindi nila pwedeng i-postpone ang eleksyon. Yun ang sinasabi ko sa kanila. And
Attorney, if you recall, meron pa ho ditong technical issue, di ba? Administrative issue kasi yung mga affidavit nung mga yes, oo. mga nanghialam dito sa kasong ito, iisa lang yung abogado na notaryo na itong si Attorney Pechi Rose Espera. Yes, oo. Yung abogado na umano ay involved dyan sa Senado, yung sa Gutesa affidavit. Mm. Oo, na siya din ang nagnotaryo. I brought this to the attention of the Supreme Court. Sabi ko, mahigit na 6 na pong affidavit yan, mga certification, na pirmado ng nasabing abogadong yon, na kino-contest ngayon sa Senado, na sinabi ng Manila Regional Trial Court, fake daw yung pirma doon. Eh, ang pumirma doon, parehong-pareho lang nung pumirma doon sa yung notaryo doon sa Gutesa affidavit at saka yung mga affidavits dito sa kaso namin ito. Hindi, walang na-mention doon sa press briefer ng Supreme. Ano ang nangyari sa nasabing mga gagawa ba sila ng investigasyon? Ano ang mangyayari sa mga liga ng mga barangay na nagsabi na sila daw ay nanumpa sa nasabing notary public? I doubt kung nakapanumpa sila. Kaya yun pala, may falsification na. Hindi man lang nila binabanggit. Napakahalagang issue ang nasabing bagay na yan. Opo, kasi nga itong mga nag-intervene sa kasong ito, nagsumite ng mga affidavit doon sa kanila pong mga intervention. At ang kaduda-duda dito kasi, mga taga, di ba ho, taga Norte, taga ilang Kabisayaan, oo, na yung mga petsa ng kanilang notaryo halos pare-pareho ba, attorney? Pare-pareho. Oo, pare-pareho. Pare-pareho. Kumbaga, paano sila nagtungo doon sa lugar kung nandun si attorney? Oo. Isipin mo, meron doon sa Candon Isabela na nagkaroon sila ng yung barangay, yung liga ng barangay doon sa nasabing isang barangay doon, nagkaroon daw sila ng resolution to file the case. Alam mo ba, August 14, ginawa ang resolution sa Isabela. Pero August 14, sinotaryo sa Manila. Paano mangyayari yun? Yung pala, kitang-kita mo na yun, ha? Paano kayo nag-meeting sila sa Isabela noong August 14. Ganun. At yung resolution ng meeting nila sa notaryo, August 14 din sa Maynila. Imposible naman nakapagbiyahe sila ganun kabilis. Papunta sa Maynila. Opo. At hindi ho ba ang Supreme Court sa kanilang mga nagdaang din desisyon, binibigyan ng importansya yan? Kasi yung validity ng dokumento na isinusumite sa Supreme Court, kapag yan merong fraud, hindi ba nagiging rason yan para ipawalang visa yung sinasabing dokumentong yon? Dapat talaga yun. Ano? Kaya yun nga, diba, sa Senado na lamang, ang sinasabi na dapat ipawalang visa yung affidavit ng witness. Sapagkat minotaryo daw noong same notary public na nagnotaryo nito sa aming kaso nito. Sabi dapat ibaliwala. Pero wala doon sa press briefer ng Supreme Court. I don't know kung it was touched doon sa decision nila. Pero dapat sa press briefer kasama yan. Kasi very, very important issue yung aming na-raise na yan. Attorney, nung bringing up nyo po, kasi kanina, nung sinabi nga ni Manong Ted, na nasabi ba ito, alam ba ito ng korte, yung tungkol dun sa pagnotaryo, nito mga affidavit ng mga officials natin, anong sagot nila? Wala. Walang sagot ang korte? Yan 3 buwan na yata yan. Nag-file ako ng manifestation of grave concern. At sabi ko, dapat magkaroon ng investigasyon. Wala, hindi man lang tumugon sa akin ang Korte Suprema tungkol sa bagay na yan. Kaya I don't know kung iyan ay napag-usapan nila doon sa decision. Kasi para malaman ng taong bayan na sinasabi namin affidavit nito, ito yung affidavit ng mga nag-intervene, mga barangay officials, liga ng mga barangay na nagsasabing mali daw ang aking petisyon. Na yung petition ko daw dapat ma-dismiss. Pero iba ilang mga dokumento, sabi ko,
ay falsified naman yung mga documents ninyo, parang na-falsify yan. Opo, sige. Paano tatanggapin yan mga yan? Okay, so attorney, wala pa ho kayong kopya nga ng full ng decision, so wala kayong chance para po ito aralin at magkaroon po ng motion, no, for reconsideration. Hindi po ito unanimous, so may 5 ka ninyo na bumoto in favor of your petition, ano? Yes, so meron na 5 justices, si Justice Leonen, Justice Kagiwa, Tinting, Ko, at saka si Ting. Ano? Opo, At saka ito si Justice Ko, siya ang ponente nung dating petition ko na nagsabing dapat ito ay mga valid reasons to postpone. Kaya siya dissenting dito kasi na siguro nakakita niya, wala naman dahilan para ma-postpone, para baliktarin yung dating desisyon. Kaya sabi ko, where have all the justices gone? Opo. We sympathize with your sentiments, attorney, but at the end of the day, as an officer of the court, di ba? Opo, as usual, ito po ay Supreme Court decision and we always vow to the wisdom of the gods in Padre Faura. Yes, yun nga. Sabi nga nila, kahit ano yan, it forms part of the law of the land. No? Pero, siyempre, pinapag-aaralan din natin mabuti ito kasi hindi lang ako involved dito, Ted. Millions of voters. Correct. Ikaw, si Chacha, ano, kayo yes, mag-involved dito. Karapatan natin to. Of course, Ang dami na nanakaw sa ating taong bayan. Pati ba naman karapatan natin bumoto, nanakawin pa rin. Tama. Wow. Oo. Yun ang Diba, ito na lamang halos ang ating hinahawakang karapatan. Pati ba naman ito tatanggalin pa sa atin ang karapatan natin ito na maliwanag na nasa sa atin ito. Ayun pa ba naman tatanggalin sa atin? At ang inaasahan nating pagbabantay sa atin, mag-aalaga sa atin, sasama sa atin ng Korte Suprema, pati Korte Suprema parang, ay hindi, saka na lang muna yan. Incidental lang yan. Isipin nyo sinabi, incidental lamang daw yung pagboto natin. It's a sacred heart, it's a sacred right. Ano, dapat malaman ng ating mga justices, sagradong bagay yan. Hindi yan nagkataon lamang. Yan ay isang sagradong bagay na aming pinaglalaban. With that, we say thank you, attorney, sa inyo pong patuloy na tagisan, pakikilaban para po sa karapatan ng ating pong mga mamamayan. Talagang ganyan pagka senior citizen na tayo. Bago tayo bumayapa, pinagawa tayo para sa ating taong bayan. That is your purpose, ipaglaban po ang aming karapatan. And we say, attorney, thank you for your service. Yes. Salamat. Thank you very much. Salamat. Mabuhay. Mabuhay. Sa karangalan na maging bahagi ng ipalatuntunan. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!